Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 3,116-23. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Nasaan siya ngayon? Tanong ni Alvin na may pagtataka. Sa kanyang palagay, dahil nakamit ng taong iyon ang mga pambihirang gawa 30,000 taon na ang nakalilipas, tiyak na isa siyang pambihirang karakter kung nasa Southern Heaven Territory pa rin siya. Paano magiging ordinaryo ang isang taong naging 9 Palaces Celestial Duke at nakaunawa ng 5 lalim mula sa isang batas bago pa man umabot sa edad na 200? Patay na siya, buntong hininga ni Lucas. Noong unang panahon, ang kanyang likas na talento at malalim na kasanayan sa pag-unawa ay ikinagulat ng Profound Nether Mansion. Pagkatapos noon, sumali siya sa angkan na namamahala sa Profound Nether Mansion upang lalong mapabuti ang kanyang lakas. Gayunpaman, nang siya ay makalusot at maging isang 6 combos Celestial King, isang henyo mula sa isa pa sa 10 major clans, na mas matanda ngunit mas mahina kaysa sa kanyang angkan, ang lumabag sa kanyang asawa. Sa galit, hinamon niya ang henyong iyon sa isang laban ng kamatayan at kalaunan ay napatay ng henyong iyon. Noong panahong iyon, ang henyo ay mas malakas kaysa sa kanya kahit na ang henyo ay wala sa lugar na kasing talento niya. Kung buhay pa siya ngayon, ang kanyang mga nagawa ay magiging mas dakila kaysa sa henyong iyon na pumatay sa kanya. May bahid ng awa na maririnig sa kanyang boses nang magsalita siya. Namatay siya bago pa man niya lubusang rating ang kanyang buong potensyal. Hindi maiwasan ni Alvin na maawa sa Imperial Tutor ng Profound Nether Mansion mula 30,000 taon na ang nakalilipas. Kung buhay ang taong iyon, siya ay magiging isang Celestial Lord, isang nangungunang powerhouse sa Southern Heaven Territory. Kumislap ang kanyang mga mata habang sinasabi niya, kung nagtiis siya ng ilang sandali bago harapin ang kanyang kalaban, malamang ay napatay niya ang kanyang kalaban, tama ba? Gayunpaman, alam na alam niyang hindi maraming tao ang makakapagparaya sa mga ganitong bagay. Siyempre naman. Tutal, ang likas niyang talento at kakayahan sa pag-intindi ay mas mahusay kaysa sa kanyang kalaban, may kumpiyansang sagot ni Lucas. Buhay pa ba ang kalaban niya? Tanong ni Alvin na may kuryosidad. Tumango si Lucas bago ngumiti ng mapait at sinabing, hindi lang siya buhay pa, kundi siya na ngayon ang pinuno ng angkan ng kanyang angkan. Bukod dito, ang kanyang angkan ay hindi lamang isang ordinaryong angkan, isa ito sa 10 pangunahing angkan sa Southern Heaven Territory. Bagamat maaaring hindi ang pinakamalakas ang mga pinuno ng angkan ng 10 pangunahing angkan, sila ay mga primera klaseng Celestial Lords. Bukod dito, ang taong iyon ay sinasabing pinakamalakas sa mga pinuno ng angkan, at maaaring siya ay maging isang may titulong Celestial Lord. Napakataas ng ranggo niya. Bumantong hininga si Alvin. Kung buhay pa ang Imperial Tutor ng Profound Nether Mansion, malamang isa na siyang Celestial Lord ngayon, tama ba? Tumango si Lucas. Kung ang kanyang likas na talento at kakayahan sa pag-unawa ay hindi nabawasan sa paglipas ng panahon, dapat ay isa na siyang tinaguriang Celestial Lord ngayon at malapit nang maging isang Celestial Emperor. Ang kanyang lakas ay malamang na maihahambing sa Southern Heaven Celestial Lord na namumuno sa Southern Heaven Territory. Sa kasamaang palad, nainggit ang langit sa henyo, at namatay siya nang wala sa panahon. May tsismis na ang kanyang asawa ay buntis sa kanyang anak sa parehong taon na siya ay ginahasa. Gayunpaman, ang kanyang buntis na asawa ay misteryosong nawala pagkatapos ng kanyang pagkamatay. May mga haka-haka na pinatay siya ng lalaking nang abuso sa kanya upang maiwasan ang mga problema sa hinaharap. Sa katunayan, narinig ko pa nga na ang kanyang asawa ay medyo malakas. Hindi niya pinatay ang kanyang sarili sa kawalan ng pag-asa nang malaman niyang namatay na ito ngunit pinili niyang mabuhay para sa bata sa kanyang tiyan. Sa pagtatapos ng kanyang mga salita, medyo galit ang kanyang boses. Nanlamig ang mga mata ni Alvin nang marinig niya ang mga salita ni Lucas. Hindi lang niya nilabag ang buntis na asawa ng isang tao, pinatay pa niya ito matapos siyang labagin at patayin ang asawa nito. Ang taong iyon ay hindi maihahambing sa mga halimaw. Dahil sa bagay na ito, hindi nakita ng mga tao mula sa Profound Nether Mansion na ang Imperial Tutor ay lumago sa kanyang buong potensyal at maging ang pinakamalakas na tao sa Southern Heaven Territory. Alvin, ang iyong likas na talento at kasanayan sa pag-unawa ay maihahambing sa dating Imperial Tutor.
Bukod dito, sa iyong hindi inaasahang pagkikita, tiyak na makakamit mo ang mga dakilang bagay, sabi ni Lucas habang nakatingin kay Alvin, dahil sa iyong mga nagawa sa murang edad, walang duda na ikaw ang magiging bagong Imperial Tutor ng Profound Nether Mansion. Sandali na tumigil si Lucas habang ang kanyang ekspresyon ay naging seryoso. Sinabi niya, bago sumali sa Profound Nether Mansion, umaasa akong susundin mo ang payo ko. Ngayong alam mo na kung bakit namatay ang dating Imperial Tutor bago pa man siya lumago sa kanyang buong potensyal, matuto mula sa kanyang pagkakamali. Huwag kang kumilos ng pabaya at ilagay ang iyong sarili sa panganib. Gaya ng kasabihan, kung saan may buhay, may pag-asa. Gayunpaman, kung mamamatay ka, wala nang matitira pang pag-asa. Malinaw na ayaw niyang sumunod si Alvin sa mga yapot ng dating Imperial Tutor. Tutal, sa kanyang palagay, kung ang dating Imperial Tutor ay nagtiis at hindi kumilos ng pabaya, hindi lamang siya makakaganti, kundi siya rin ang magiging pinakamalakas na powerhouse sa Southern Heaven Territory ngayon. Pinuno ng sekta, sa aking palagay, ang dating Imperial Tutor ay tiyak na isang sentimental na tao. Kung maaari kitang tanungin ng isang tanong. Kung ikaw ang nasa kanyang kalagayan, kaya mo bang tiisin ang ganoong bagay? Nagningning ang mga mata ni Alvin habang nakatingin kay Lucas at sinabing, may mga bagay na maaari at dapat tiisin, ngunit may ilang mga bagay na hindi dapat tiisin kahit na kaya mo itong tiisin. Natulala si Lucas habang iniisip ang sarili niya sa kalagayan ng dating Imperial Tutor. Natuklasan niya na hindi rin niya kayang tiisin ang ganitong bagay. Tutal, paano nga ba mapipigilan ng isang tao ang paghihiganti sa kanyang mga magulang o asawa? Hindi na hinintay ni Alvin ang tugon ni Lucas at sinabing, hindi ko kailanman hahayaang mangyari sa akin ang ganito. Hinahangaan ko ang Imperial Tutor sa pagiging isang taong may damdamin, ngunit hindi ko masasabing isa siyang mabuting asawa dahil nabigo siyang protektahan ang kanyang asawa. Bukod pa rito, nagdadalang tao ang babae noong panahong iyon. Bukod doon, namatay pa nga siya matapos itong abusuhin, na iniwan siyang mag-isa upang pasanin ang pasanin. Dapat siyang managot para doon. Sa kanyang palagay, ang isang lalaking nabigong protektahan ang kanyang sariling babae ay nabigo sa kanyang tungkulin bilang isang lalaki at bilang isang asawa. Hindi ako sang-ayon. Sino ang mag-aakala na lalabagan ng taong iyon ang kanyang asawa? Hindi niya inaasahan iyon. Hindi sang-ayon si Lucas kay Alvin. Isang mahinang ngiti lamang ang isinagot ni Alvin at hindi na nagsalita pa. Gayunpaman, naniniwala siyang kung mas pinrotektahan ng dating Imperial Tutor ang kanyang asawa, maiiwasan sana ang ganitong trahedya. Kahit na kinailangan pang iwan ng dating Imperial Tutor ang kanyang asawa para mag-cultivate ng mag-isa, kasama ang kanyang katayuan, hindi ba niya maaaring hilingin sa kanyang mga nakatatanda na protektahan ang kanyang asawa habang wala siya? Napansin ni Lucas na tila walang balak ipagpatuloy ang paksang ito kaya agad niyang binago ang paksa at nagtanong, Alvin, ang Heaven Sacrificial Divine Fruit ay hindi lamang nagpapabuti sa cultivation base ng isang tao, ngunit narinig ko na nakakatulong din ito sa isang tao na maunawaan ang maraming lalim mula sa isang bagong batas. Iniisip ko kung anong batas at ilang lalim ang naunawaan mo. Matagal na siyang gustong-gusto ang bagay na ito simula pa kanina. Ang batas ng kalawakan. Ako. Agad na nanlaki ang mga mata ni Lucas, at sumingit, naiintindihan mo ba ang batas ng kalawakan? Tumanggaw si Alvin. Ilang lalim? Patuloy na tanong ni Lucas. Hindi marami. 6 lang, sagot ni Alvin. Sa tingin mo ba ay hindi iyon kalakihan? Tiningnan ni Lucas si Alvin na parang gusto niyang bugbugin si Alvin. Hindi naman talaga kalakihan. Nabalitaan kong 6 ang pinakamababang bilang ng lalim na mauunawaan ng isang tao pagkatapos niyang kainin ang Heaven Sacrificial Divine Fruit. Kahit ang kaibigan kong si Jude ay nakaunawa ng 8 lalim mula sa batas ng metal. Sa ganoong diwa, hindi ko talaga naunawaan ang ganoon karaming lalim, paliwanag ni Alvin. Ang batas ng metal ay isa lamang ordinaryong batas. Paano ito maihahambing sa batas ng kalawakan? Ang batas ng kalawakan ay isa sa 4 na kataas-taasang batas. Kilala ang mga ito bilang mahirap intindihin, umiling si Lucas habang sinasabi, batay sa aking narinig, ang mga kumain ng Heaven Sacrificial Divine Fruit noon at nakaunawa ng 6 na lalim ay mga ordinaryong batas. Hindi pa ako nakarinig ng sino man na nakaunawa sa isa sa 4 na kataas-taasang batas. Nagniningning ang kanyang mga mata sa inggit habang nagsasalita.
Natural lamang iyon dahil hindi niya nakita ang alinman sa apat na kataas-taasang bata sa buong buhay niya. Nagpatuloy ang dalawa sa pag-uusap ng ilang sandali bago nagpasya si Alvin na bumalik sa kanyang tirahan. Gayunpaman, iginiit ni Lucas na manatili si Alvin sa kanyang tirahan. Dahil aalis ka na sa loob ng 3 araw, manatili ka rito at makipag-usap sa akin. Bukod dito, interesado akong makinig sa iyong mga pakikipagsapalaran sa langit ng Jade Emperor at kung paano mo nakuha ang Heaven Sacrificial Divine Fruit mula sa reinkarnasyon ng Celestial Emperor. Hindi naramdaman ni Alvin na tama na tanggihan ang imbitasyon ni Lucas kaya ginugol niya ang sumunod na 3 araw sa tirahan ni Lucas. Nag-usap sila, at ikinwento niya kay Lucas ang lahat ng bagay noong nasa langit siya ng Jade Emperor. Natural lang, hindi niya binanggit ang 5 banal na elemento o ang kanyang banal na artifact. Sa katunayan, kahit na nagtanong si Lucas tungkol sa mga Royal Grade Celestial Weapons at Emperor Grade Celestial Weapons, itinanggi niyang nakakita siya ng mga ganoong bagay. Mukhang hindi nabawi ng muling nagkatawang taong emperador ng langit ang mga ari-arian niya noong nakaraan. Marahil, may ibang nakahanap ng mga ito, haka-haka ni Lucas. Bahagyang tumanggo si Alvin bilang pagsang-ayon. Gayunpaman, alam niyang maaaring hindi maniwala si Lucas sa kanyang mga sinabi, ngunit kung wala ang kanyang kumpirmasyon, walang magagawa si Lucas kahit na maghinala si Lucas. Bukod dito, kung mahusay ang kanyang pagganap sa Profound Nether Mansion, maaaring gantimpalaan pa si Lucas ng isang Royal Grade Celestial Weapon mula sa Mansion Master ng Profound Nether Mansion dahil sa pagtuklas ng isang henyo na tulad niya. 3,117. Pagkatapos ng 3 araw, isang panauhin na naglakbay mula sa malayo ang sa wakas ay nakarating sa ari-arian ng Simplicity Celestial Sect. Ang panauhin ay isang matandang lalaki na may katamtamang pangangatawan na nakasuot ng mahabang abuhing damit. Ang kanyang buhok ay ganap na puti, at ang kanyang kutis ay mapula. Sa kabuuan, siya ay mukhang malusog at masigla sa kabila ng kanyang edad. Pagdating niya sa ari-arian ng sekta, pumasok siya sa tirahan ni Lucas, ang pinuno ng sekta ng Simplicity Celestial Sect, nang hindi napansin ng mga nagpapatrulyang matatanda at disipulo. Siya ay lumulutang sa hangin sa itaas ng tirahan ni Lucas habang tinatawag niya ang Little Pong. Si Little Lucas. Nakaupo sina Alvin at Lucas sa harap ng isang mesang bato sa looban, sa kalagitnaan ng isang pag-uusap, nang marinig nila ang boses ng matanda. Hindi napansin ni isa sa kanila ang presensya ng matanda bago pa man ito magsalita. Nang ibalik ni Alvin ang tingin kay Lucas, nakita niya ang bahid ng pagkapahiya sa mukha ni Lucas dahil sa pagtawag sa kanya bilang Little Pong. Tunay ngang medyo nahihiya si Lucas nang marinig ang palayaw niya. Bahagyang namula ang mukha niya nang matuklasan niyang nakatingin sa kanya si Alvin ng kakaiba. Pagkatapos ng ilang sandali, mabilis siyang tumayo para batiin ang matanda at sinabing may ngiti sa mukha, "Senior Uncle, pwede mo bang itigil ang paggamit ng palayaw na iyan? Nakakasira ito sa imahe ko bilang pinuno ng sekta. Naku, tawag ko na sayo sa palayaw na iyan simula pa noong bata ka pa. Gusto mo bang baguhin ko ang paraan ng pagtawag ko sa'yo ngayong malaki ka na?" Sagot ng matandang lalaki na nakaabong damit habang pababa siya sa patio. Walang anumang seremonya, umupo siya sa tabi ni Lucas at inabot ang garapon ng alak sa mesa, at ibinuhos ang alak sa kanyang lalamunan. Natural na sumunod si Alvin nang makita niyang tumayo si Lucas. Gayunpaman, isang di nakikitang enerhiya ang lumabas mula sa katawan ng matanda at pumihil sa kanya na bumangon. Ikaw siguro si Alvin, di ba? Hindi mo na kailangang gayahin si Little Pong. Maaari mo nang iwasan ang mga formalidad. Maging casual ka lang. Salamat, Senior, tugon ni Alvin nang may magalang na ngiti. Batay dito, nahalata niyang pala kaibigan at madaling pasamahan ang matandang lalaki. Tumingin si Lucas kay Alvin bago niya ibinaling ang tingin sa matandang lalaki na nakaabong damit at sinabing, "Alvin, ito ang aking nakatatandang tiyuhin, si Marcus. Siya rin ang dating Grand Elder ng Simplicity Celestial Sect. Maaari mo siyang tawaging Old Chi." Matandang Chi, muling bati ni Alvin sa matanda. Matapos maramdaman ang aura ng matanda, masasabi niyang mas malakas ang matanda kaysa sa dalawang Nine Palaces Celestial King mula sa Blood Skull Gang. Naramdaman niya ang aura ng matanda dahil sa kanyang celestial origin energy at soul energy na maihahambing sa isang one basic celestial lord.
Simula noon, ginamit niya ang kanyang consumable royal grade celestial energy upang patayin ang unang assassin mula sa Blood Skull Gang. Ang kanyang lakas ay naubos na kapantay ng isang one basic celestial lord. Habang patuloy niyang ginagamit ang kanyang enerhiya, ang kanyang lakas ay patuloy na mauubos kapantay ng isang 10 Directions Celestial King, isang 9 Palaces Celestial King, isang 8 Trigrams Celestial King hanggang sa maabot nito ang kanyang tunay na cultivation base. Pinuno ng sekta, si Old Shiba ay isang 10 Directions Celestial King. Tanong ni Alvin kay Lucas sa pamamagitan ng voice transmission upang kumpirmahin ang kanyang haka-haka. Ang 10 inspector ng Profound Nether Mansion ay pawang mga 10 Directions Celestial Kings. Hindi ito sikreto. Anong problema? Kanino mo nalaman ang tungkol dito? Mukhang wala kang alam, sagot ni Lucas. Ang 10 inspector ng Profound Nether Mansion ay pawang mga 10 Directions Celestial Kings. Natigilan si Alvin nang marinig niya ang mga salita ni Lucas. Alam niyang ang 10 inspector ng Profound Nether Mansion ay mas malakas kaysa sa lahat ng mga pinuno ng sekta at mga pinuno ng angkan ng 3 sekta at 2 angkan, ngunit hindi niya alam na silang lahat ay mga 10 Directions Celestial Kings. Kaya, nangangahulugan ito na si Ming Feng ay isa ring 10 direksyon na Celestial King. Nakilala ni Alvin ang isa pang inspector ng Profound Nether Mansion bago niya nakilala si Marquez. Ang isa pang inspector ay si Ming Feng, ang ikatlong pinuno ng sekta ng Copland Celestial Sect. Nakilala niya si Ming Feng sa pasukan ng ibabang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm. Si Ming Feng ay tila idolo rin ni Jovan. Hindi maiwasang maisip ni Alvin ang kanyang kaibigan kapag naiisip niya si Ming Feng. Kumusta na kaya si Jovan sa Copland Celestial Sect? Si Jovan ay isa sa iilang kaibigang naging kaibigan ni Alvin pagkatapos umakyat sa Spirit Overarching Heaven. Si Jovan ay naging isang mahalagang kaibigan ni Alvin sa loob ng panahong magkasama sila. Kailangang malaman ng isa na hindi siya isang taong madaling kikilalanin ng ibang tao bilang isang matalik na kaibigan. Naisip niya sa sarili, pagkatapos sumali sa Profound Nether Mansion, kung may oras ako, dapat kong bisitahin si Jovan sa Copland Celestial Sect. Sa sandaling ito, tumingin si Lucas kay Marquez at nakangiting nagtanong, Senior Uncle, sigurado akong magkakaroon ng malaking kaguluhan sa Profound Nether Mansion kapag ibinalik mo si Alvin, di ba? Hindi pinansin ni Marquez ang tanong ni Lucas. Sa halip, tiningnan niya ng mabuti si Alvin habang nagtatanong, Alvin, sinabi ni Little Pong na nauunawaan mo ang 6 na lalim mula sa batas ng kalawakan pagkatapos mong kainin ang Heaven Sacrificial Divine Fruit. Totoo ba iyon? Oo. Tumanggaw si Alvin. Nagtanong si Marquez, maari mo ba akong linawin sa pamamagitan ng pagpapakita sa akin ng lalim ng batas ng kalawakan na iyong naunawaan? Natural lamang na alam ni Alvin na sinusubukan ng matanda ang kanyang lakas. Inaasahan na ito dahil narinig lamang ng matanda ang tungkol sa kanya mula kay Lucas. Tulad ng sinabi ni Lucas kanina, tiyak na magdudulot ng malaking kaguluhan ang matanda sa Profound Nether Sect matapos niyang ibalik si Alvin sa mansyon. Kung babagsak si Alvin sa Imperial Tutor Test, tiyak na magiging kahihiyan ito para sa matanda. Hindi na hinintay ang sagot ni Alvin, nagpatuloy ang matanda sa pagsasabing, gamitin ang batas ng kalawakan at salakayin ako ng buong lakas. Pagkasabi niya noon, isang bugzo ng enerhiya ang bumangon mula sa kanyang katawan. Swoosh! Swoosh! Bumulwak ang asul na enerhiya mula sa katawan ni Marquez at binalot ang mesang bato at mga bangkong bato, ang lupa, at ang patio bago nito tila binalot ang buong tirahan ni Lucas. Ang batas ng tubig. Bukod pa rito, ito. Tila nakapaghagis siya ng 7 hanggang 8 lalim ng sabay-sabay, naisip ni Alvin sa sarili, na bahagyang natigilan. Ginamit niya ang kanyang celestial origin energy at pinalakas ang mga ito gamit ang fundamental profundity ng batas ng kalawakan, ang space elemental profundity, matapos itong palaganapan sa kanyang 99 na heavenly veins. Kalaliman ng teritoryo. Pagpipigil sa kalaliman. Kalaliman ng pagbaluktot. Kalaliman ng paghiwa sa iba't ibang dimensyon. Magkasunod na nagpakawala si Alvin ng 4 na kalaliman mula sa batas ng kalawakan. Ang enerhiya ay lumabas mula sa dulo ng kanyang daliri at kumalat sa lahat ng direksyon. Swoosh! Tunay na napakalakas ng kapangyarihan mula sa batas ng kalawakan. Mabuti na lang at naglagay si Marquez ng pananggalang na harang sa kanilang paligid.
Kung hindi, ang buong tirahan ni Lucas ay maaaring nawasak at naging mga durog na bato dahil sa lakas ni Alvin. Ang Territory DPT, ang Restraining DPT, ang Distortion DPT, at ang Cross-Dimensional/DPT. Bagamat matindi ang batas ng kalawakan, hindi nito kayang takutin si Marquez. Madali niyang naiwasang atakehin si Alvin dahil madali niyang naunawaan ang bilang at pangalan ng mga lalim na ginamit ni Alvin. Hindi na niya binanggit ang Space Elemental Profundity dahil nakatakdang maunawaan muna ni Alvin ang Space Elemental Profundity bago niya magamit ang iba pang mga lalim mula sa batas ng kalawakan. Hindi naging mapangapi ang atake ni Alvin at sumugod din patungo kay Lucas, ngunit madali itong naiwas ni Lucas, katulad ng kay Marquez. Swoosh! Kumislap ang mga mata ni Marquez habang nakatingin kay Alvin. Bigla niyang ikinumpas ang kanyang kamay. Isang dragon ng tubig ang tila lumitaw mula sa hangin at sumugod patungo kay Alvin. Lumaki ang dragon ng tubig habang naglalayag ito sa himpapawid. Nang makalapit ito kay Alvin, bigla nitong ibinuka ang bibig nito na parang balak nitong lumunin si Alvin. Swoosh! Bago pa man bumagsak ang atake ni Marquez, naglaho na parang multo si Alvin sa ere. Ito. Nanlaki ang mga mata ni Lucas nang makita niyang naglalaho si Alvin. Pagkatapos ng ilang segundo, natuklasan niyang lumitaw na pala si Alvin sa likuran ni Marquez. Ang lalim ng teleportasyon. Ang mahinang boses ni Marquez ay umalangaw-ngaw sa tainga ni Lucas. Ang teleportation DPT. Hindi nakakapagtaka na hindi ko masundan ang mga galaw niya. Wala namang galaw kapag nagte-teleport ang isa, kung tutuusin. Napagtanto ni Lucas ang mga sinabi ni Marquez. Dahil sa teleportation DPT, lalo na ang isang Celestial King na tulad niya, kahit ang isang Celestial Emperor ay hindi masusubaybayan ang galaw ni Alvin dahil wala namang galaw na masusubaybayan. Matandang Chi, sapat na ba ito? Tanong ni Alvin. Pagkatapos, naglaho siyang muli sa ere bago muling lumitaw sa harap ng mesang bato. Natural lang na hindi tumama ang atake ni Marquez dahil ginamit ni Alvin ang teleportation profundity. Gayunpaman, kailangang sabihin na kung aatake si Marquez ng walang pagpipigil, gamit ang kasalukuyang lakas ni Alvin, hindi sana magagawa ni Alvin na gamitin ang teleportation profundity bago pa man tumama ang atake. 3,118. Kamangha-mangha. Tunay na kamangha-mangha. Pumalakpak ang matanda habang sinasabi, ang lakas mo ay higit pa sa sapat para madali kang maging unang Imperial Tutor ng Profound Nether Mansion sa loob ng 30,000 taon. Bukod dito, tiyak na manggenggunay ka kung papasok ka sa gitnang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm. Ang kanyang mga mata ay kasing liwanag ng mga bituin sa kalangitan sa gabi nang tumingin siya kay Alvin. Nasa tuktok ba ang Rango sa gitnang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm? Natural lang na pamilyar si Alvin sa Southern Heaven Ancient Realm. Tutal, nakapasok na siya sa mas mababang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm bago sumali sa Simplicity Celestial Sect. Pangalawa pa nga siya sa Rango, kasunod ni Jude, noong panahong iyon. Bukod pa rito, kung hindi niya sinasadyang hayaang manalo si Jude, siya sana ang unang Rango. Nagtanong siya ng may kuryosidad, Old Chi, ang gitnang kaharian ba ng Southern Heaven Ancient Realm ay katulad ng mas mababang kaharian maliban sa limitasyon sa cultivation base ng mga pumapasok sa mga kaharian? Alam ni Alvin na ang Southern Heaven Ancient Realm ay nahahati sa Lower, Middle, at Upper Realm. Tanging ang mga nasa peak overarching heavenly supreme celestials o nasa ibaba ang maaaring makapasok sa lower realm. Gayon din, tanging ang 10 direction celestial dukes o ang mga nasa ibaba ang maaaring makapasok sa middle realm, at tanging ang 10 direction celestial kings at ang mga nasa ibaba ang maaaring makapasok sa upper realm. Halos pareho lang. Umiling si Marquez. Napakalaki ng pagkakaiba ng dalawang kaharian. Kung gusto mong malaman ang higit pa tungkol sa mga kaharian, ipapaliwanag ko ang mga ito sa iyo sa ating paglalakbay pabalik sa Profound Nether Mansion. Tumango si Alvin. Sa sandaling ito, tumayo si Marquez. Tumingin siya kay Lucas at nakangiting sinabi, Little Lucas, aalis na ako kasama si Alvin ngayon. Magpasensya ka na, tiyak na gagantimpalaan ka ng Mansion Master. Taos puso siyang masaya para kay Lucas. Hindi lamang si Lucas ang kanyang nakababatang pamangkin na nasaksihan niyang lumaki, kundi tinatrato rin niya si Lucas na parang isang anak. Tiyo, bakit hindi ka muna manatili ng ilang araw?
Tanong ni Lucas, halatang atubili pang umalis, matagal-tagal na rin mula noong huli akong nakinig sa mga turo mo. Kailan ka pa naging handang makinig sa mga turo ko? Tanong ni Marquez habang nakataas ang kilay. Swoosh! Sa loob lamang ng ilang sandali, isinama ni Marquez si Alvin habang ang dalawa ay nawala sa harap ni Lucas, naiwan si Lucas na nag-iisa at napahiya sa kanyang bakuran. Samantala, sina Marquez at Alvin ay malayong-malayo sa ari-arian ng Simplicity Celestial Sect. Dahil si Marquez ay isang 10 Directions Celestial King, medyo mabilis ang kanilang bilis. Matandang Chi, dahil ikaw ang nakatatandang tiyuhin ng pinuno ng sekta, ikaw ang nakatatandang kapatid ng kanyang Panginoon. Ibig sabihin ba nito ay nasa Profound Nether Mansion din ang Panginoon ng pinuno ng sekta? Nagtatakang tanong ni Alvin. Ang kanyang Panginoon nga ay ang aking nakababatang kapatid. May bahid ng nostalgia na sumilay sa kanyang mga mata. Noon, pareho kaming pumasok sa Profound Nether Mansion ng magkasama. Gayunpaman, hindi siya kasing swerte ko at namatay sa gitnang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm. Nakalulungkot na hindi niya nakita ang kanyang disipulo na maging sect leader ng Simplicity Celestial Sect. Sa anumang kaso, dapat siyang maging masaya saan man siya naruroon dahil si Little Pong ay naging sect leader ng Simplicity Celestial Sect. Panghabang buhay niyang hiling na si Little Pong ay maging sect leader. Huminga siya ng malalim pagkatapos niyang magsalita. Ang gitnang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm. Bahagyang kumunat ang noo ni Alvin. Tanging ang mga Celestial Duke at ang mga nasa ibaba ng Celestial Duke ang maaaring makapasok sa gitnang kaharian. Nangangahulugan ito na namatay ang amo ng pinuno ng sect bago pa man siya naging Celestial King. Tumango ang matanda. Pareho kaming 10 Direction Celestial Dukes nang sumali kami sa Profound Nether Mansion at pumasok sa Middle Realm ng Southern Heaven Ancient Realm. Namatay siya, pero nakaligtas ako. Pagkatapos ng kanyang pagkamatay, bumalik ako sa Simplicity Celestial Sect at naging Grand Elder bago bumalik sa Profound Nether Sect para makipagkompetensya para sa posisyon ng isang inspector ng mansyon, paliwanag niya. Naramdaman ni Alvin ang kalungkutan ng matanda nang magsalita ang matanda tungkol sa kanyang nakababatang kapatid. Tila mas seryoso rin ang matanda nang banggitin ng matanda ang pakikipagkompetensya para sa posisyon ng isang inspector sa Profound Nether Mansion. Kaya naman, tumango siya at sinabing, naiintindihan ko, bago niya mabilis na binago ang usapan. Matandang Chi, sinabi mo kanina na may malaking pagkakaiba sa pagitan ng lower at middle realm bukod sa paghihigpit sa cultivation base na ipinapataw sa mga pumapasok. Maaari mo bang ipaliwanag kung paano sila magkaiba? Ang lower realm ay parang isang pagsubok na isinagawa ng Profound Nether Mansion upang alisin ang mahinang peak overarching Heavenly Supreme Celestials habang ang peak overarching Heavenly Supreme Celestials ay naghahanap ng mga hindi inaasahang engkwentro. Gayunpaman, ang Middle Realm ay kung saan ipinapadala ng mga Grade 6 Celestial Mansions ang kanilang mga Celestial Duke upang magpatayan upang umangat sa tuktok ng ranggo. Ang ranggo ng mga kinatawan ng Celestial Mansions ay lubos na makakaapekto sa mga gantimpalang matatanggap ng mga mansion mula sa 10 major clans. Halimbawa, kung ang kinatawan mula sa Profound Nether Mansion ay palaging mauna sa Middle Realm sa buong buwan, ang 10 major clans ay magbibigay malaking gantimpala sa Profound Nether Mansion at sa kinatawan nito. Hindi na kailangang sabihin, mas mataas ang ranggo, mas malaki ang mga gantimpala, paliwanag ng matanda sa isang hininga. Pagkatapos, inilarawan pa niya ang Middle Realm ng Southern Heaven Ancient Realm kay Alvin. Sa paliwanag ni Marquez, napagtanto ni Alvin kung gaano kalupit ang nasa gitnang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm. Isa itong mundong puno ng mga kaaway. Ipinadala ng mga Grade 6 Celestial Mansions ang kanilang kinatawan sa gitnang kaharian upang patayin ang kanilang mga kapantay para lamang makakuha sila ng mga gantimpala mula sa 10 major clans. Sa pangkalahatan, ang mga Celestial Mansion sa ika-6 na baitang ay kinakailangang mag-alay ng malaking tributo ng Celestial Crystal sa 10 pangunahing angkan na kanilang kinabibilangan bawat buwan. Gayunpaman, kung ang kanilang mga kinatawan ay mapabilang sa nangungunang 20, hindi na sila kinakailangang magbayad ng tributo sa susunod na buwan. Kung ang kanilang mga kinatawan ay mapabilang sa nangungunang 10 angkan, bukod sa hindi na nila kailangang magbayad ng tributo sa susunod na buwan, gagantimpalaan din sila ng 10 pangunahing angkan. Gayunpaman, maraming mga patakaran ang kailangan nilang sundin.
Bahagyang nagulat si Alvin nang malaman niya ang tungkol sa gitnang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm. Noong una, inakala niyang ang gitnang kaharian ay mapupuno rin ng mga hindi inaasahang engkwentro tulad ng mas mababang kaharian. Hindi niya inaasahan na ito ay magiging lugar lamang para sa mga Celestial Duke upang ang mga puwersang kanilang kinakatawan ay gagantimpalaan at hindi na kailangang magbayad ng tributo sa loob ng isang buwan. Ang mga ranggo ay palaging magbabago sa loob ng isang buwan, at ang ranggo sa huling araw ng buwan ang siyang magiging pangwakas na ranggo. Sa simula ng susunod na buwan, ang ranggo ay muling magre-reset, at ang parehong proseso ay mauulit, patuloy na paliwanag ni Marquez. Huminga ng malalim si Alvin bago nagtanong ng may kuryosidad, Old Chi, posible bang makakuha ng Royal Grade Celestial Weapon sa gitnang kaharian ng Southern Heaven Ancient Heaven? Bagamat taglay niya ang banal na artifact at ilang Royal Grade Celestial Weapons, hindi niya maaaring gamitin ang mga ito ng lantaran. Tutal, makakaakit lamang ito ng gulo. Gayunpaman, kung posible na makahanap ng Royal Grade Celestial Weapon sa gitnang kaharian, maituturing itong pagkuha niya ng armas sa pamamagitan ng wastong mga paraan. Hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa iba na susubukang agawin ang Royal Grade Celestial Weapon dahil ang armas ay maituturing na isang gantimpala mula sa Profound Nether Mansion. May posibilidad nga. Tumango ang matanda. Nagliwanag ang mga mata ni Alvin nang dagdag niya, gayunpaman, medyo mahirap. Bakit? Tanong ni Alvin. Tulad ng nabanggit ko kanina, ang ranggo ng Middle Realm ng Southern Heaven Ancient Realm ay nagre-reset bawat buwan. Sa madaling salita, kahit na mauna ka sa nakaraang buwan, kailangan mong magsimulang muli sa susunod na buwan. Ang 10 major clans ay may kasunduan na kung ang isang kinatawan ay magkakasunod na mauna sa loob ng 12 buwan, ang kinatawan ay gagantimpalaan ng isang offensive Royal Grade Celestial Weapon. Kung ang isang kinatawan ay mapanatili ang unang ranggo sa loob ng 24 na buwan, sila ay gagantimpalaan ng isang defensive Royal Grade Celestial Weapon. Kasabay nito, ang kinatawan ay bibigyan ng pagkakataong sumali sa alinman sa 10 major clans at maging isang disipulo kahit na hindi siya nagtataglay ng apelyido ng clan. Sa katunayan, ang pagtrato at mga mapagkukunan ng kinatawan ay maaaring mas mahusay pa kaysa sa mga miyembro ng clan, sagot ni Marquez. Muling nagliwanag ang mga mata ni Alvin. Walang dodang isa ito sa pinakamabilis na paraan para lumakas siya. Ang 24 na buwan ay katumbas ng 2 taon. Pagkatapos ng 2 taon, makakasali na siya sa isa sa 10 pangunahing angkan. Sa oras na iyon, maaari niyang samantalahin ang mas magagandang mapagkukunan mula sa angkan upang lumakas. 3,119. Matapos malaman ang tungkol sa gitnang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm mula kay Marquez, isa sa mga inspector ng Profound Nether Mansion, lalong naging sabik si Alvin na sumali sa Profound Nether Mansion. Ang gitnang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm, hindi tulad ng mas mababang kaharian, ay laging bukas, at ang mga Celestial Duke mula sa Profound Nether Mansion ay malayang pumasok kahit kailan nila gusto. Ang paghihigpit sa mga cultivation base ay nangangahulugan na ang pinakamalakas na taong pinapayagang pumasok ay ang 10 Direction Celestial Dukes. Ang bawat tao ay pinapayagan lamang na manatili sa gitnang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm ng hanggang 10 araw bawat buwan. Maaari kang pumili na manatili ng magkakasunod sa loob ng 10 araw, o maaari kang pumili na ikalat ang mga araw at pumasok ng maraming beses. Automatiko kang ililipat palabas ng gitnang kaharian sa sandaling maabot mo ang limitasyon sa oras. Kailangan mong maghintay hanggang sa susunod na buwan bago ka muling makapasok, sabi ni Marquez, pagtatapos ng kanyang paliwanag. Pagkatapos, na parang may naalala lang siya, idinagdag niya, tama. Para makaipon ng mga puntos, natural na kailangan mong patayin ang iba pang mga Celestial Duke para makuha ang mga puntos mula sa kanilang mga accumulative point jade. Gayunpaman, maaari mong durugin ang iyong accumulative point jade upang ang mga puntos ay mailipat sa iyong kalaban. Bukod dito, kapag nadurugin mo na ang iyong accumulative point jade, ililipat ka palabas ng gitnang kaharian sa pamamagitan ng isang minsanang nakatagong transport information sa accumulative point jade. Kaya, bago pa matapos magsalita si Marquez, sumingit si Alvin, kaya kung makakaharap ko ang isang kalaban na hindi ko kayang tapatan, maaari kong durugin ang aking accumulative point jade para isuko ang aking mga puntos sa aking kalaban at makatakas din ng sabay sa pamamagitan ng transport information.
Tama iyan. Tumango si Marquez. Tulad ng kasabihan, alam ng isang matalinong tao kung kailan atres at kung kailan aaban. Hindi intensyon ng Southern Heaven Celestial Lord na lumikha ng Southern Heaven Ancient Realm na itaboy ang mga Celestial Duke hanggang sa mamatay. Gayunpaman, kung ganoon nga, hindi gagana ang transporting formation sa sandaling durugan mo ang iyong accumulative point Jade. Kakailanganin ng kaunting oras para gumana ang formation. Sa makatuwid, kung ang iyong kalaban ay may balak na patayin ka, magiging mahirap na umasa lamang sa accumulative point Jade upang iligtas ang iyong sarili. Tumango si Alvin. Medyo makatao naman yan. Kahit papaano, binibigyan nito ng pagkakataon ang mga mahihina na makapasok sa gitnang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm. Pagkatapos, nagpatuloy siya sa pagtatanong, gayunpaman, pagkatapos madurage ang accumulative point Jade, maaari pa rin bang makapasok sa gitnang kaharian pagkatapos noon? Hindi. Bago i-reset ang rango, ang mga nakatakas sa pamamagitan ng pagdurog sa kanilang mga accumulative point Jade ay hindi na muling makakapasok sa Middle Realm. Ito ay dahil isang accumulative Jade lang ang ibibigay sa iyo bawat buwan, sagot ni Marquez. Alam ni Alvin na ito ay para pigilan ang mga tao sa paglabas at pagpasok sa gitnang kaharian ayon sa kanilang kagustuhan, sinasamantala ang butas, at para rin pigilan ang mga mas malakas na paulit-ulit na pumatay sa mga mas mahina para makakuha ng puntos. Sa sandaling ito, tumingin si Marquez kay Alvin at seryosong sinabi, Alvin, hindi mo na kailangang ibunyag ang katotohanan na naubos mo na ang Heaven Sacrificial Divine Fruit. Bagamat maaari rin itong ituring na iyong kakayahan para makatagpo ng isang hindi inaasahang engkwentro, mas makabubuting hayaan mo silang isipin na ang iyong mga nagawa ay mula sa iyong likas na talento at kasanayan sa pag-unawa. Sa ganoong paraan, titingnan ka nila ng mabuti. Kung hindi, tiyak na tatanungin ka nila ng walang tigil tungkol sa kung paano ka nakatakas mula sa Reincarnated Celestial Emperor na iyon, kung napatay mo ba ang Reincarnated Celestial Emperor na iyon, o kung paano mo nakuha ang Heaven Sacrificial Divine Fruit. Iyon ay tiyak na haantong sa paghihinala nila sa iyo na nagtataglay ng Royal Grade Celestial Weapons. Kahit na ang Reincarnated Celestial Emperor ay walang Emperor Grade Celestial Weapons, hindi sila maniniwala na wala man lang siyang Royal Grade Celestial Weapon. Kahit ang isang ordinaryong Celestial Emperor ay magkakaroon ng Royal Grade Celestial Weapon kahit papaano. Dapat mong malaman kung gaano kahalaga ang isang purong. Ang depensibong Royal Grade Celestial Weapon na inalagaan ng isang Celestial Emperor. Ang pagkakaiba sa pagitan ng isang purong depensibong King Grade Celestial Weapon na inalagaan ng isang Celestial Lord at ng isang ordinaryong depensibong King Grade Celestial Weapon ay napakalaki, lalo na ang pagkakaiba sa pagitan ng isang purong depensibong Royal Grade Celestial Weapon na inalagaan ng isang Celestial Emperor at ng isang ordinaryong depensibong Royal Grade Celestial Weapon. Mas lalo siyang naging seryoso pagkatapos niyang magsalita. Naiintindihan ko, matandang Chi. Tumango si Alvin. Gumaan ang ekspresyon ni Marquez matapos niyang marinig ang tugon ni Alvin. Habang nagpapatuloy sila sa kanilang paglalakbay, hindi na nagsalita si Marquez. Kaya naman, sinimulan ni Alvin na magtuon sa pag-unawa sa batas ng Transportation DPT ng kalawakan habang patuloy na nangunguna si Marquez. Noong una, plano niyang makalusot at maging isang Celestial King sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, ngayong nalaman na niya ang tungkol sa gitnang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm, nagpasya siyang itigil ang kanyang plano. Tutal, hindi na siya makakapasok sa gitnang kaharian kapag naging isang Celestial King na siya. Pagkatapos ng kalahating araw, isang tanong ang lumitaw sa isip ni Alvin kaya't nagtanong siya, Chi, dahil ang gitnang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm ay nakikinabang sa mga Grade 6 Celestial Mansion, may posibilidad ba para sa ilang Celestial Mansion na sadyang supalan ang mga cultivation base ng kanilang mga miyembro gayong ang mga miyembro ay 10 Direction Celestial Dukes para magkaroon sila ng mas maraming kinatawan sa ginang kaharian? Ang mga 10 Direction Celestial Dukes na libo-libo o 10,000 taong gulang ay tiyak na mas malalim ang nauunawaan kaysa sa mga nakababatang 10 Direction Celestial Dukes kahit na hindi gaanong mataas ang kanilang mga kasanayan sa pag-unawa. Kung ang mga Grade 6 Celestial Mansions ay may ganitong malalakas na kinatawan, mas mataas ang kanilang pagkakataong magantimpalaan. Magandang tanong ito.
Naisip din ito ng Southern Heaven Celestial Lord na lumikha ng Southern Heaven Ancient Realm. Sa makatuwid, bukod sa limitasyon ng cultivation base, mayroon ding limitasyon sa edad. Ang mga papasok sa Middle Realm ay hindi maaaring higit sa 1,000 taong gulang. Gayunpaman, maraming 10 Direction Celestial Docks sa Grade 6 Celestial Mansions na wala pang 1,000 taong gulang na nakaunawa ng maraming lalim mula sa isang batas, sabi ni Marcus habang tinitingnan si Alvin ng may kahulugan. Sa katunayan, marami sa kanila ang nakaunawa ng 6 o 7 lalim mula sa isang batas. Halimbawa, kakaunti ang 10 Direction Celestial Docks na nakaunawa ng 6 na lalim mula sa isang batas sa Profound Nether Mansion. Sa katunayan, may isa na nakaunawa ng 7 lalim mula sa batas ng kahoy. Sila ay espesyal na inalagaan ng Profound Nether Mansion upang makapasok sa Middle Realm. Ang 10 Direction Celestial Duke na nakaunawa ng 8 lalim mula sa batas ng kahoy ay 980 taong gulang na. Ngayon kaya wala nang gaanong oras na natitira bago siya hindi na makapasok sa gitnang kaharian. Isang 10 Direction Celestial Duke na nakaunawa ng 7 lalim mula sa batas ng kahoy. Bahagyang nagulat si Alvin. Kaunti lang ang kulang nito sa bilang ng mga lalim mula sa batas ng metal na naunawaan ni Jude matapos niyang kainin ang Heaven Sacrificial Divine Fruit. Ang ilang Celestial King Assassin mula sa Blood Skull Gang na aking nakasalamuha ay maaaring hindi pa nakaunawa ng 7 lalim mula sa isang batas. Bago tanungin si Marcus, medyo sigurado na si Alvin na ang ilang Grade 6 Celestial Mansions ay tiyak na sadyang nagpalaki ng mga disipulo para sa layuning makapasok sa gitnang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm. Pipigilan nila ang mga cultivation base ng mga disipulo at sisiguraduhin na mauunawaan ng mga disipulo ang maraming kalaliman. Sigurado siyang mayroong isang uri ng pagsupil sa mga cultivation base ng mga disipulo. Kung hindi magiging mahirap para sa mga 10 Direction Celestial Docks na ito na makalusot at maging isang Celestial King. Walang duda na ang mga Grade 6 Celestial Mansions ay namuhunan din ng malaki sa mga disipulong ito upang matiyak na mauunawaan nila ang pinakamaraming kalaliman hanggat maaari. Bukod dito, hindi magiging mahirap para sa mga Grade 6 Celestial Mansions na mangalap ng mga mapagkukunan upang mapabilis ang pag-unawa ng mga disipulong ito. Akala ko madali akong makakalaban sa mga kakompetensya ko sa gitnang kaharian gamit ang kasalukuyan kong lakas. Hindi nakakapagtaka na noong nakilala ko si Old Chi, sinabi niyang madali akong makakarating sa tuktok ng ranggo. Hindi niya partikular na sinabi na ako ang mauuna. Lumalabas na maraming Grade 6 Celestial Mansions ang nakapag-alaga ng maraming makapangyarihang 10 Direction Celestial Docks. Sa isang kisap mata lang, 2 araw na ang lumipas. Sa wakas ay nakarating na si Alvin sa estate ng Profound Nether Mansion. Ang ari-arian ay matatagpuan sa kalangitan sa gitna ng mga ulap. May ilang malalaking lumulutang na isla sa ibabaw ng isang matayog na bundok. Ang mga isla ay natatakpan ng mga luntiang halaman na tila paraiso mula sa malayo. Ang bawat isla ay may maraming maliliit na isla na nakapalibot sa kanila na parang mga bituin na nakapalibot sa buwan. Sa sandaling ito, isang grupo ng mga nagpapatrulyang disipulo ang nakakita kay Marcus. Yumuko sila at sabay-sabay na bumati, Lord Inspector. Maya-maya pa, isang figure ang lumipad patungo kina Alvin at Marcus mula sa malayo. Senior Uncle Chi, kakabalik mo lang ba sa estate? Siya yan. Hindi mahahalatang tumaas ang kilay ni Alvin nang makita niya ang bagong dating. Ang bagong dating ay walang iba kundi si Ming Feng na nakilala niya noon. 3,120. Sa kabila ng parehong posisyon, sa 10 inspector sa Profound Nether Mansion, natural na may mga antas ng seniority sa kanila. Dahil mas matanda si Marcus kaysa kay Ming Feng, tinawag niya si Marcus bilang senior tiyuhin sa Profound Nether Mansion tulad ng kung paano niya tinawag ang mga elder sa Copland Celestial Sect. Bukod dito, si Marcus ay isa sa 3 pinakamalakas na inspector sa Profound Nether Mansion. Dahil dito, hindi niya nais na tawagin si Marcus bilang senior tiyuhin. Tumango si Marcus kay Ming Feng bago humarap kay Alvin, ito ang 3 pinuno ng sekta ng Copland Celestial Sect. Isa rin siya sa 10 inspector sa Profound Nether Mansion. Wala pa siyang 1,000 taong gulang ngunit naabot na niya ang tugatog ng pagiging isang Celestial King.
Siya ang malamang na kandidato sa Profound Nether Mansion na susunod na maging isang Celestial Lord. Dati, pinangunahan niya ang kanyang mga tao mula sa Copland Celestial Sect patungo sa mas mababang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm nang bumukas ang pasukan. Nakita mo na siguro siya noong panahong iyon, tama ba? Opo, matandang Chi. Nakilala ko si Inspector Bowen sa pasukan ng ibabang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm. Tumango si Alvin bago tumingin kay Mingfeng at binati si Mingfeng ng may ngiti at bahagyang pagtango. Hindi nakakapagtaka na akala ko pamilyar ka. Ikaw si Alvin na pumangalawa sa ibabang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm. Bahagyang nagulat si Mingfeng. Sa wakas ay natuklasan niya kung bakit pamilyar sa kanya ang taong katabi ni Marquez. Oo, ako nga. Tumango si Alvin. Dahil matagal na kayong magkakilala, hindi na ako mag-aabala pang magpapakilala. Inspector Bowen, kailangan kong dalhin si Alvin para ayusin ang ilang bagay kaya magpapaalam na ako. Halika at uminom ka kasama ko kapag libre ka. Nagpaalam si Marquez kay Mingfeng at umalis kasama si Alvin. Bagamat mas bata si Mingfeng at mas mahina kaysa kay Marquez, si Mingfeng ay napakabata kumpara sa kanya. Sa usapin ng likas na talento at kasanayan sa pag-unawa, walang duda na nalampasan siya ni Mingfeng. Tulad ng sinabi niya kanina, si Mingfeng ay malamang na maging susunod na Celestial Lord sa Profound Nether Mansion. Dahil sa lahat ng mga kadahilanang ito, hindi niya ipinakita ang kanyang sarili bilang isang senior sa harap ni Mingfeng at tinatrato si Mingfeng tulad ng kanyang mga kapantay. Sige, sagot ni Mingfeng. Nagdikit ang kanyang mga kilay habang pinapanood ang dalawa na umalis. Napaisip siya sa loob-loob, bakit dinala ni Inspector Chi si Alvin sa Profound Nether Mansion? Plano ba niyang tanggapin si Alvin bilang direktang disipulo dahil sa likas na talento at kakayahan sa pag-unawa ni Alvin? Gayunpaman, labag iyon sa mga patakaran, hindi ba? Hindi pinaghigpitin ng Profound Nether Mansion ang kanilang mga inspector sa pagtanggap ng mga direktang disipulo. Gayunpaman, pinagbawalan ng mga inspector na dalhin ang kanilang mga direktang disipulo sa Profound Nether Mansion kung ang kanilang mga direktang disipulo ay hindi mula sa Profound Nether Mansion. Kung gusto nilang dalhin ang kanilang mga disipulo sa Profound Nether Mansion, kailangang pumasa ang kanilang mga disipulo sa isang pagsusulit. Dahil ang Profound Nether Mansion ay mangangalap ng mga bagong disipulo mula sa 3 sekta at 2 angkan paminsan-minsan, maaaring sumama ang mga disipulo ng mga inspector sa mga bagong kandidato upang kumuha ng pagsusulit. Medyo matagal pa bago ang pagsusulit para sa mga kandidato mula sa 3 sekta at 2 angkan. Bakit kaya ibinalik ni Inspector Chi si Alvin sa mansyon? Hindi maintindihan ni Mingfeng ang dahilan kahit kalahating araw na ang lumipas. Sa kalaunan ay tumigil na siya sa pag-iisip tungkol sa bagay na iyon at nagpatuloy sa kanyang ginagawa. Hindi alam ni Mingfeng, dinadala ni Marquez si Alvin sa isang liblib at halos nakalimutang lugar sa ari-arian ng Profound Nether Mansion. Ito ay ang Imperial Tutor Pavilion. Napakakaunti lamang mula sa nakababatang henerasyon sa Profound Nether Mansion ang nakakaalam tungkol sa Imperial Tutor Pavilion dahil bihirang banggitin ito ng mga matatanda sa Profound Nether Mansion. Tutal, kahit ang pinakatanyag sa nakababatang henerasyon ay hindi kwalipikadong makapasok sa Imperial Tutor Pavilion o maging Imperial Tutor. Bukod dito, hindi lahat ng matatanda sa Profound Nether Mansion ay nakakaalam din tungkol sa bagay na ito. Ang ari-arian ng Profound Nether Mansion ay binubuo ng 3 lumulutang na isla. Ang mga panlabas na isla ng 3 malalaking isla ay kung saan matatagpuan ang maraming maliliit na isla. Ang maliliit na isla ay nakapalibot sa malalaking isla na parang mga bituin na nakapalibot sa buwan. Ang 3 malalaking isla ay magkakahanay, at ang mga panloob na bahagi ng mga isla ay itinuturing na pangunahing ari-arian ng Profound Nether Mansion. Swoosh! Swoosh! Isinama ni Marquez si Alvin habang lumilipad ito papunta sa isa sa 3 pangunahing isla sa lupain. Dahil sa mga ulap at distansya kanina, hindi natano ng mabuti ni Alvin ang 3 pangunahing isla. Maaari sana siyang magsaliksik gamit ang kanyang banal na kamalayan. Gayunpaman, dahil nasa estate siya ng Profound Nether Mansion, hindi niya naisip na magandang ideya iyon. Malamang na sa sandaling iunat niya ang kanyang banal na kamalayan, agad siyang papalibutan ng mga nagpapatrulyang elder at disipulo.
Nang papalapit si Alvin sa malaking isla, nakakita siya ng maraming kahangahangang mga pavilion. Ilan sa mga pavilion na ito ay parang mga napakalaking halimaw na nakayuko sa mga isla. Mukhang nakakatakot ang mga ito, at habang tumatagal ang pagtingin niya sa mga ito, isang pakiramdam ng panganib na lalong tumitindi ang sumisidhi sa kanyang puso. Matandang Chi, ang mga pavilion ay walang dad ang nakakatakot sa unang tingin. Gayunpaman, bakit nakakaramdam ako ng panganib habang tinitingnan ko ito? Iniisip ko lang ba ang pakiramdam na iyon? Umiling si Marquez at sinabing, ang mga pavilion na ito ay may maraming sinaunang formasayon, at karamihan sa mga formasyong ito ay mga pumatay na formasayon. Kung ang mga pumatay na formasayon sa mga pavilion na ito ay mapapagana, ang mga mas mahina kaysa sa mga Celestial Lord ay tiyak na mamamatay. Ibig sabihin, kahit ako ay mamamatay kung mapapagana ko ang mga pumatay na formasayon. Napakalakas ba ng mga formasayon? Bahagyang nagulat si Alvin. Muli siyang nagtanong, sino ang namamahala sa lahat ng malalakas at sinaunang mga formasyong pumatay na ito? Ang mga pavilion master ng mga pavilion na ito ang namamahala sa mga formasayon sa kani-kanilang mga pavilion. Mayroon lamang 10 pavilion sa ari-arian ng Profound Nether Mansion na mayroong mga makapangyarihang killing formations. Mayroong 4 na pavilion sa islang ito, at ang 2 pang isla ay may tig-3 ganitong pavilion. Ang pang-4 na pavilion sa islang ito na naglalaman ng sinauna at makapangyarihang mga formasayon ay ang Imperial Tutor Pavilion. Ang 10 pavilion na ito ay sama-samang kilala bilang 10 Holy Pavilions ng Profound Nether Mansion. Gayunpaman, karamihan sa mga tao sa Profound Nether Mansion ay nag-iisip na mayroon lamang 9 na ganitong pavilion sa Profound Nether Mansion sa kabila ng pangalan dahil ang Imperial Tutor Pavilion ay natatakpan ng fog formation. Ang mga mas mahina kaysa sa mga Celestial Lord ay hindi makakahanap ng Imperial Tutor Pavilion maliban kung alam na nila ang lokasyon. Ang 3 pavilion na ito lamang ang nagbibigay sa iyo ng pakiramdam ng panganib, tama ba? Tanong ni Marquez sa pagtatapos ng kanyang pangungusap. Itinuon ni Alvin ang kanyang mga pandama at natuklasan na ang 3 pavilion lamang ang pumuno sa kanya ng pakiramdam ng panganib. Oo, tama ka. Terena. Dadalhin kita sa Imperial Tutor Pavilion. Dinala ni Marquez si Alvin sa panloob na bahagi ng isla. Matandang Chi, batay sa aking nalalaman, ang Mansion Master ang may pinakamataas na posisyon at autoridad sa Profound Nether Mansion. Ang mga Vice Mansion Master ay mas mataas ang ranggo kaysa sa mga Inspector na katulad mo, tama ba? Kung gayon, paano naman ang mga Pavilion Masters ng 9 Holy Pavilions? Mas mahina ba sila kaysa sa mga Inspector kahit na kontrolado nila ang mga killing formation ng mga Pavilion, tama ba? Tanong ni Alvin. Mali ka. Sa katunayan, ang Mansion Master ang may pinakamataas na ranggo at autoridad sa Profound Nether Mansion. Gayunpaman, ang mga posisyon ng mga Vice Mansion Master ay hindi naiiba sa isang walang laman na titulo. Ang kanilang lakas ay halos kapantay ng mga Inspector ng Profound Nether Mansion. Gayunpaman, dahil sila ay mga inapo ng mga Founding Fathers ng Profound Nether Mansion, binibigyan sila ng mga titulong Vice Mansion Master, umiling si Marquez at sinabing, ang mga Pavilion Master ng 9 Holy Pavilions sa Profound Nether Mansion ay karamihan ay mga elder ng ating Mansion Master. Ang pinakamahina sa kanila ay isang one basic Celestial Lord. Sa tingin mo ba posible para sa kanila na maging mas mahina kaysa sa mga Inspector? Sa loob-loob ni Alvin ay nagulat. Ang pinakamahina sa mga Pavilion Master ay ang isang pangunahing Celestial Lord. Bagamat ang mga Pavilion Master ay mga elder ng Mansion Master, sa usapin ng lakas at kakayahan, ilan lamang sa kanila ang maihahambing sa Mansion Master, at isa lamang sa kanila ang mas malakas kaysa sa Mansion Master. Pagkatapos niyang sabihin ang mga salitang ito, tiningnan niya si Alvin ng may kahulugan habang sinasabi, subukan mong hulaan kung sino ang pinakamalakas na Pavilion Master. Ito ba ang Pavilion Master ng Imperial Tutor Pavilion? Haka-haka ni Alvin. Tama ka. Ito ang Pavilion Master ng Imperial Tutor Pavilion. Tumango si Marquez. May chismis na ang Pavilion Master ng Imperial Tutor Pavilion ang pinakamatanda sa Profound Nether Mansion. Wala pang nakakita sa kanya na lumaban, pero lubos siyang nirerespeto ng Mansion Master.
May isang taong nagtanong sa Mansion Master kung matatalo ba ng Mansion Master ang Pavilion Master ng Imperial Tutor Pavilion. Sumagot ang Mansion Master na hindi man lang siya maglalakas loob na gumawa ng aksyon laban sa Pavilion Master ng Imperial Tutor Pavilion. Bukod dito, sinabi pa niya na kung gusto siyang patayin ng Pavilion Master ng Imperial Tutor Pavilion, kusa niyang isusuko ang kanyang buhay. May bahid ng paggalang na makikita sa kanyang mga mata habang nagsasalita. Pagkatapos ng isang paghinto, sinabi niya, dahil dito, kahit na bihirang makita ang Pavilion Master ng Imperial Tutor Pavilion, ang mga nakakakilala sa kanya ay gumagalang sa kanya. Matandang Chi, ibig bang sabihin nito ay hindi mo pa nakikilala ang Pavilion Master ng Imperial Tutor Pavilion? Nagulat si Alvin. Tama, nakangiting sabi ni Marquez, hindi lang ako, kundi pati na rin ang siyam na inspector at ang dalawang vice mansion master ay hindi pa nakakakilala sa Pavilion Master ng Imperial Tutor Pavilion. Natatakot ako na ang mansion master lamang ng Profound Nether Mansion at ang iba pang mga Pavilion Master ang nakakilala sa kanya. 3,121. Asus Marius Mansion Masters ng Profound Nether Mansion at ang 10 inspector ay may mataas na katayuan sa mansyon, ngunit kahit sila ay hindi pa nakakakilala sa Pavilion Master ng Imperial Tutor Pavilion. Matapos makinig sa mga salita ni Marquez, hindi maiwasan ni Alvin na humanga sa misteryosong Pavilion Master ng Imperial Tutor Pavilion. Pagkatapos ng 15 minuto, dinala ni Marquez si Alvin sa isang malawak na lambak. Maganda ang lambak na may malilinaw na batis at lunti ang mga halaman. Dinala ni Marquez si Alvin sa isang talon sa isang gilid ng lambak. Tumayo sila sa isang malaking bato sa harap ng talon. Nakatayo si Marquez sa malaking bato habang tuwid ang likod bago bahagyang yumuko sa direksyon ng talon. Ibinuhos niya ang kanyang celestial origin energy sa kanyang boses bago niya sinabi, hinihiling ni Inspector Marquez ng Profound Nether Mansion na pumasok sa Imperial Tutor Pavilion upang makipagkita sa Pavilion Master ng Imperial Tutor Pavilion. Ang boses ni Marquez na hinaluan ng celestial origin energy ang nagsiguro na ang kanyang boses ay makakarating lampas sa talon, ngunit walang sumagot. Bagyang kumunat ang noo ni Alvin. Ang Pavilion Master ba talaga ng Imperial Tutor Pavilion ang nasa likod ng talon? Posible kayang hindi totoo ang talon at produkto lamang ito ng isang illusory formation. Matapos ang 10 paghinga, wala pa ring sumasagot. Lumingon si Alvin kay Marquez at sinabing, siguro walang tao rito. Nanatiling kalmado at walang pakialam si Marquez na parang inaasahan na niya ito. Patuloy siyang tumingin sa talon at sinabing, Lord Pavilion Master, dinala ko ang binata na ito sa tabi ko para makuha niya ang pagsusulit ng Imperial Tutor Pavilion at maging isang Imperial Tutor. Sa tingin ko ay may potensyal siya na maging unang Imperial Tutor ng Profound Nether Mansion sa loob ng 30,000 taon. Pagkatapos magsalita ni Marquez, wala pa ring sumagot. Gayunpaman, nagpatuloy siya sa pagsasalita, nang walang pag-aalinlangan, ang pangalan niya ay Alvin. Isa siyang walang kapantay na kababalaghan na natagpuan ni Sect Leader Sun Liangpang ng Simplicity Celestial Sect. Wala pa siyang 100 taong gulang, ngunit isa na siyang 10 Direction Celestial Duke. Bukod dito, naunawaan na niya ang 6 na lalim mula sa batas ng kalawakan. Sa pagkakataong ito, pagkatapos magsalita ni Marquez, nakita ni Alvin ang bahagyang paggalaw ng talon na umaagos pababa. Bagamat maliit na pagbabago lamang ito, hindi ito nakaligtas sa kanyang atensyon. Kasabay nito, pakiramdam niya ay masusing sinusuri siya mula sa loob at labas. Nagdulot ito sa kanya ng pakiramdam na mahina. Sa kabila ng ganitong pakiramdam, hindi niya maramdaman ang presensya ng sinuman. Gayunpaman, alam niyang may gumagamit ng kanilang banal na kamalayan upang siyasatin siya, at malamang na ang salarin ay ang taong nasa likod ng talon. Ang dahilan kung bakit hindi niya mapansin ang presensya ng sinuman ay marahil dahil sa kung gaano kalakas ang taong iyon. Si Alvin, na nakaramdam ng pagkalantad na parang wala nang natitirang sikreto, ay biglang nakarinig ng isang mahina at paos na boses na nagsasabing, mananatili siya. Maaari ka nang umalis. Parang galing sa lahat ng direksyon ng boses. Para kay Marquez, pakiramdam niya ay nalinis ang kanyang kaluluwa nang marinig niya ang boses na iyon. Tila mahiwaga ang boses. Hindi niya maiwasang manginig sa loob, sa takot at pagkamangha.
Sa kabilang banda, tila hindi gaanong naapektuhan si Alvin kumpara kay Marquez. Tila habang tumataas ang cultivation base ng isang tao, mas maaapektuhan siya ng boses. Lord Pavilion Master. Nagniningning ang mga mata ni Marquez. Bukod sa hindi pa niya nakikilala ang Pavilion Master ng Imperial Tutor Pavilion, hindi pa niya naririnig ang boses ng Pavilion Master noon. Hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting tuwa nang marinig niyang magsalita ang Pavilion Master. Medyo natagalan bago siya tuluyang kumalma. Dahil sa pakiramdam na parang nililinis ang kanyang kaluluwa nang marinig niya ang boses na iyon, 100% siyang sigurado na ang taong nagsalita ay walang iba kundi ang Pavilion Master ng Imperial Tutor Pavilion. Sino pa ba sa Profound Nether Mansion ang makakaapekto sa isang 10 Direction Celestial King gamit lamang ang kanyang boses? Kahit ang Mansion Master ng Profound Nether Mansion ay hindi kayang gawin iyon. Natulala pa rin si Marquez nang may umalangaw na ungol mula sa likod ng talon. Kasabay nito, ang tubig ay nagsimulang gumalaw ng marahas. Swoosh! Swoosh! Hindi mabilang na mga patak ng tubig na parang mga nagkalat na perlas ang tumilapon patungo kay Marquez sa ere. Gayunpaman, bigla na lamang silang naglaho nang medyo malayo pa sila sa kanya. Gayunpaman, maaaring nawala na ang mga patak ng tubig, ngunit ang hanging dulot ng pag-atake ay tumama sa mukha ni Marquez. Kumaway sa ere ang mga damit ni Alvin. Tinamaan ng hangin si Marquez na nakatayo sa tabi ni Alvin na parang isang truck. Kahit sinubukan niyang lumaban, napabalikwas pa rin siya na parang isang walang magawang tuta. Bang! Isang malakas na ingay ang umalangaw sa hangin nang bumagsak si Marquez sa gilid ng lambak. Nang hamupa ang alikabok, lumitaw siya, mukhang malungkot. Gulong-gulo ang kanyang anyo, at makikita ang dugo sa mga gilid ng kanyang mga labi. Pinunasan niya ang dugo sa mga gilid ng kanyang mga labi bago siya yumuko sa direksyon ng talon at sinabing, "Salamat sa pagpapakita ng awa, Panginoon ko." Bago umalis si Marquez, nagpadala siya ng voice transmission kay Alvin, "Alvin, huwag kang mag-alala tungkol sa pananatili rito. Dahil sa iyong mga nagawa sa murang edad, hindi ka papahirapan ng Pavilion Master ng Imperial Tutor Pavilion na manatili rito. Babalik ako para sa iyo kapag nakapasa ka na sa pagsusulit." Sige. Natauhan lang si Alvin nang marinig niya ang voice transmission ni Marquez. Nabigla siya nang lumipad si Marquez. Nang humampas ang hangin tungo sa kanila, ginulo lang ng hangin ang kanyang damit, ngunit si Marquez, isang 10 direksyon na hari ng langit, ay lumipad na parang popat. May isip mo kung gaano kalakas ang taong nasa likod ng talon batay dito. Pagkatapos ng isang tugtog, bahagyang yumuko si Alvin patungo sa talon. Senior. Gayunpaman, wala na ang talon. Tanging mababangong bulaklak at huni ng mga ibon lamang ang makikita. Isa itong maayos na tanawin. Maliwanag, gaya ng kanyang hinala, ang talon ay isa lamang ilusyon. Ang kanyang nakikita ngayon ay totoo. Habang siya ay malapit ng yumuko, nakita niya ang isang plaque na may nakasulat na Imperial Tutor Pavilion, sa pasukan. Nang ituwid niya ang kanyang likod, laking gulat niya nang matuklasan niyang nagbago na naman ang kanyang paligid. Nakatayo na siya ngayon sa isang malawak na platapormang bato na tila walang katapusan. Isa na namang ilusyon. Pinaikit ni Alvin ang kanyang mga mata habang pinagmamasdan ang kanyang paligid. Swoosh! Bigla na lang, isang figure ang tila lumitaw mula sa ere sa ibabaw ng platapormang bato. Sa sandaling ito, pakiramdam ni Alvin ay parang nakatingin siya sa salamin. Ito ay dahil ang figurang lumitaw ay kamukhang kamukha niya. Itsura, taas, damit. Lahat ay pare-pareho. Para bang nakatingin siya sa kanyang refleksyon. Kung pipiliin man ang isang pagkakaiba, pipiliin niya ang mga mata. Gaya ng kasabihan, ang mga mata ang bintana ng kaluluwa. Ang mga mata ng taong nasa harap niya ay walang buhay na parang isang zombie. Mukhang isa itong pagsubok mula sa Pavilion Master ng Imperial Tutor Pavilion. Kung papa ako sa pagsusulit, ako ang magiging Imperial Tutor ng Profound Nether Mansion. Naisip ni Alvin sa sarili habang nagniningning ang kanyang mga mata. Kasabay nito, dumaloy ang mayamang celestial origin energy sa kanyang 99 na heavenly veins. Namumuo ito sa ilalim ng kanyang balat, handa nang sumulpot sa anumang oras.
Nanigas si Alvin nang magsimulang kumilos ang kanyang kalaban, ang figurang kamukhang kamukha niya. Bang! Tinapakan ng kanyang kalaban ang kanyang paa sa lupa, dahilan para yumanig ang lupa. Kasabay nito, isang berdeng matitinik na palumpong ang tumubo bago ang matitinik nitong mga baging ay humakbang patungo kay Alvin. Ang batas ng kahoy. Pinanood ni Alvin ang pag-atake ng kanyang kalaban gamit ang mga baging. Kasabay nito, ang mga nakamamatay na tinek ay tumulak din patungo sa kanya sa hangin. Ang kanilang bilis ay napakabilis kaya't halos hindi nakareact si Alvin sa kabila ng kanyang celestial origin energy na namumuo sa ilalim ng kanyang balat. Teleport. Sa isang iglap lang, dali-daling ginamit ni Alvin ang teleportation profundity ng batas ng kalawakan gamit ang kanyang celestial origin energy na pinalakas ng space elemental profundity. Sa isang iglap lang, tila naglaho siya sa ere. Matapos mag-teleport si Alvin ng mga 100 metro pakaliwa, ang kanyang kalaban na kamukha niya ay namutya ng may paghamak. Kalaliman ng teleportasyon. Tulad ng dati, halos hindi makareact si Alvin nang mabilis na igalaw ng kanyang kalaban ang kanyang mga kamay. Hindi mabilang na matitinik na baging ang nagsimulang pumaligid sa kanya habang ang mga ito ay parang mga ahas na papalapit sa kanya. Napakarami nila. Tila ba natatakpan nila ang bawat pulgada ng lupa? Swoosh! 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 Hindi. Nang makabalik sa kanyang katinoan si Alvin, natuklasan niyang naharangan ang kanyang mga daanan sa pagtakas. Natakpin ng mga baging ang buong lugar sa loob ng kanyang saklaw ng teleportasyon. Nakulong siya. 3,122. Sa kasalukuyan, ang batas ng teleportation profundity ng kalawakan ay naunawaan pa lamang ni Alvin hanggang sa rudimentary stage. Ang pinakamataas na saklaw ng kanyang teleportation ay isang radius na 100 metro. Dahil natakpin ng kanyang kalaban ang lupa sa loob ng 100 metro gamit ang mga baging gamit ang isang profundity mula sa batas ng kahoy, hindi na niya magagamit ang teleportation profundity. Gayunpaman, nanatili siyang kalmado. Isang ngisi ang makikita sa kanyang mukha habang ang kanyang celestial origin energy na pinalakas ng space elemental profundity ay lumabas sa kanyang katawan upang bumuo ng isang teritoryo sa kalawakan sa paligid niya. Sa tingin mo ba iyon lang ang magagawa ko? Kakalabas lang ni Alvin ng batas ng teritoryo ng kalawakan na tinatawag na lalim. Sa sandaling mabuo ang teritoryo ng kalawakan, ang mga matitinik na baging ay inatake ng enerhiya ng kalawakan sa teritoryo. Sa isang kisap mata lamang, ang mga naputol na baging ay nagkalat sa buong lupa. Sa kasamaang palad, hindi nawala ang mga baging na matitinik. Nagsimula silang magliwanag na berde, at nang mawala ang berdeng liwanag, naayos na ang mga baging na matitinik. Patuloy na sinusubukang sirain ng enerhiya sa loob ng teritoryo ng kalawakan ang mga baging, ngunit gagaling din ang mga ito pagkatapos lumitaw at mawala ang berdeng liwanag. Pinaikit ni Alvin ang kanyang mga mata habang iniisip, isa na naman ba itong lalim mula sa batas ng kahoy? Hindi niya napapansin na mula sa simula hanggang ngayon, ang kanyang kalaban, na kamukha niya, ay nakapaghagis ng maraming lalim mula sa batas ng kahoy. Gayunpaman, napansin niya na ang cultivation base ng kanyang kalaban ay katulad ng sa kanya. Pareho silang 10 direction celestial ducts. Cross-dimensional/DPT. Tumingin si Alvin sa unahan habang naghahadjust ng isa pang lalim mula sa batas ng kalawakan. Isang sumisitsit na tunog ang umalangaw-ngaw sa hangin habang nagsimulang lumitaw ang mga bitek sa kawalan sa paligid niya. Sa isang kisap mata lamang, isang guhit ng kulay abong liwanag na parang sinag ng espada ang lumabas mula sa isa sa mga bitek. Swoosh! Ang sinag ng espada ay naglayag sa ere, nag-iiwan ng mga alon sa kawalan habang gumagalaw ito upang putulin ang mga baging. Habang ginagamit ni Alvin ang batas ng kalawakan na cross-dimensional/profundity upang ipagtanggol ang kanyang sarili, muling pinadaan sa kanya ang mga tinek na kahoy. Tumalsik ang mga ito patungo sa kanya na parang matatalim na palaso at nagliwanag ng berdeng ilaw. Malinaw na hindi sila mapipigilan ng teritoryo ng kalawakan. Kahit na may cross-dimensional/profundity, ilan lamang sa mga nakamamatay na tinek ang kanyang napigilan. Kalaliman ng pagbaluktot.
Dahil sa mabangis na pag-ataking ito, gumalaw ang balabal ni Alvin habang ang kawalan sa paligid niya ay nagsimulang mag-alunalon nang maglabas siya ng isa pang kalaliman mula sa batas ng kalawakan. Ang mga tinak na kahoy ay tumago sa harang ng teritoryo ng kalawakan at pumasok sa pilipit na espasyo. Sa isang iglap, ang ilan sa mga ito ay naging alikabok dahil sa pabago-bago at umaalo na kawalan. Ang mga hindi naging alikabok ay patuloy na sumusugod kay Alvin na parang karit ng Diyos ng kamatayan. Papalapit sila ng papalapit sa kanya. Gumamit ba siya ng isa pang lalim? Nakatitig si Alvin sa mga tinak na kahoy na papalapit ng papalapit sa kabila ng nakamamatay na baluktot na espasyo. Bukod dito, hindi lamang hindi humina ang mga tinak na kahoy, ngunit tila lumakas din ang mga ito. Dahil dito, medyo sigurado siyang naghagis ang kanyang kalaban ng isa pang lalim. Pipigilan ang kalaliman. Alam ni Alvin ang dalawang posibilidad, sinusubukan ng Pavilion Master ng Imperial Tutor Pavilion ang kanyang lakas upang makita kung karapat-dapat siya o ito mismo ang pagsubok ng Imperial Tutor Pavilion. Mas gusto niya ang unang posibilidad. Sa makatuwid, upang ipakita ang kanyang lakas, gumamit siya ng isa pang kalaliman mula sa batas ng kalawakan kahit na mayroon siyang ibang paraan upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Ang mga mata ni Alvin ay nakatuon sa mga tinak na gawa sa kahoy, na nabuo ng celestial origin energy na pinalakas ng wood elemental profundity, habang ginagamit niya ang restraining profundity upang pigilan sila sa kanilang mga hakbang. Sa sandaling ito, ang mga tinak na gawa sa kahoy ay tila nagyelo sa hangin. Sa sandaling epektibong nahawakan ni Alvin ang mga tinak na kahoy gamit ang restraining profundity, isang nakasisilaw na liwanag ang sandaling kumislap sa harap ng kanyang mga mata. Nang bumalik ang kanyang paningin, natuklasan niyang nawala na ang kanyang kalaban. Hindi lang iyon, kundi wala na rin siya sa platapormang bato. Para bang hindi nangyari ang labanan kanina. Tapos na. Bumalik na si Alvin sa lambak na namumukadkad ng makukulay na bulaklak at ang huni ng mga ibon ay kumakalat sa hangin. Nakita niya ang isang sinaunang palasyo sa harap niya, at ang plaque na may nakasulat na Imperial Tutor Pavilion, ay nakasabit din sa pasukan. Sa sandaling ito, isang mahina at paos na boses ang umalangaw-ngaw sa kanyang tainga. Gusto mo bang maging Imperial Tutor ng Profound Nether Mansion? Nahulaan ni Alvin na ang boses ay sa taong nagpalipad kay Marcus kanina. Malamang na boses iyon ng mailap na Pavilion Master ng Imperial Tutor Pavilion sa Profound Nether Mansion. Kaya naman dali-dali siyang sumagot, "Opo, Senior." Bakit? Bakit? Natigilan si Alvin nang tanungin kung bakit niya gustong maging Imperial Tutor ng Profound Nether Mansion. Gayunpaman, mabilis siyang nakabawi at sumagot, "Ito ay dahil ito ang pinakamabilis na paraan para makasali ako sa Profound Nether Mansion. Bukod pa rito, pagkatapos kong maging Imperial Tutor ng Profound Nether Mansion, magkakaroon ako ng access sa mga cultivation resources ng mansion. Gamit iyon, mapapabuti ko ang aking sarili. Ang Profound Nether Mansion ang perpektong tantungan para iwanan ko ang Southern Heaven Territory para sa isang mas malaking yugto. Hindi ko planong manatili sa Southern Heaven Territory magpakailanman." Parang napakamadamdamin niya ng magsalita. Para sa iba, maaaring mukhang arrogant siya at ayaw magpasakop sa pagiging pangkaraniwan. Para bang mas gugustuhin niya maging ordinaryo sa mas malaki lugar kaysa manatili bilang pinakamagaling sa Southern Heaven Territory. Tanging si Alvin lamang ang nakakaalam na nang sabihin niyang gusto niyang pumunta sa mas malalaking lugar, hindi niya tinutukoy ang anumang lugar sa Devata Realms. Ang tinutukoy niya ay ang Divine Offering Land, isang realm of gods. Determinado siyang pumunta sa Divine Offering Realm pagkatapos ng 1,000 taon upang iligtas ang kanyang mga asawa, anak, pamilya, at mga kaibigan. Kung wala pa rin siyang lakas na nakahihigit sa lahat ng nasa Devata Realms noong panahong iyon, mawawala ng saysay ang lahat. Ambisyoso ka pero tapat. Muling umalangaw-ngaw sa tainga ni Alvin ang mahina at paos na boses. Halatang bahagyang nabigla ang lalaki sa mga sinabi ni Alvin. Muling tumahimik ang lugar. Kalaunan, si Alvin ang unang bumasag ng katahimikan. "Senior, sinubukan mo ba ako kanina para malaman kung karapat-dapat ako o pagsubok ba ito ng Imperial Tutor Pavilion? Gusto ko lang subukan ang lakas mo. Hindi ito pagsubok para sa Imperial Tutor Pavilion.
Kahanga-hanga ang lakas mo sa edad mo. Tiyak na kwalipikado kang maging unang Imperial Tutor ng Profound Nether Mansion sa loob ng 30,000 taon. Gayunpaman, bago iyon, kailangan mo munang pumasa sa pagsusulit. Anong pagsubok? Tanong ni Alvin. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa ang lalaki at isiniwalat ang pagsubok kay Alvin. Pumasok ka sa gitnang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm at mauna sa ranggo. Kapag napanatili mo ang unang pwesto sa loob ng 12 magkakasunod na buwan, doon ka magiging Imperial Tutor ng Profound Nether Mansion. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Alvin ang mapangiti ng mapait. Senior, ito ay... Bagamat may tiwala siya sa kanyang kasalukuyang lakas, alam niyang mahihirapan siyang mapanatili ang unang pwesto sa scoreboard para sa Middle Realm ng Southern Heaven Ancient Realm sa loob ng 12 buwang magkakasunod. Sa kanyang paglalakbay patungo sa Profound Nether Mansion, nalaman niya mula kay Marcus na ang 10 Direction Celestial Docks na kumakatawan sa iba't ibang Grade 6 Celestial Mansions ay pawang kahanga-hanga. Maaari kang sumuko at umalis sa Profound Nether Mansion. Maaari mong subukang sumali muli sa mansyon kapag ang mansyon ay kumuha ng mga disipulo mula sa 3 sekta at 2 angkan. Magiging madali para sa iyo na makapasa sa pagsusulit sa pagpasok sa mansyon. Sa kabila ng kanyang mga salita, ang misteryosong Pavilion Master ng Imperial Tutor Pavilion ay tila sigurado na hindi susuko si Alvin. Kung tutuusin, ipinahayag ni Alvin ang dahilan kung bakit niya gustong maging Imperial Tutor ng Profound Nether Mansion ay upang makasali siya sa mansyon sa lalong madaling panahon. Sang-ayon ako, sabi ni Alvin na may bahid ng kawalan ng magawa. Alam niyang naibigay na niya ang kanyang sarili kanina sa kanyang mga salita. Gayunpaman, hindi mahalaga. Ang kanyang desisyon ay nanatiling hindi nagbabago. Bukod pa rito, plano niyang pumasok sa gitnang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm sa lalong madaling panahon. Sa pagsubok, kailangan lang niyang pumasok sa gitnang kaharian ng mas maaga kaysa sa kanyang plano. Bukod pa rito, ang pagsubok ay naaayon sa kanyang plano na maging una sa loob ng 24 na buwan ng magkakasunod upang makapasok siya sa angkan na kumokontrol sa Profound Nether Mansion. Ang angkan ay isa sa 10 pangunahing angkan sa Southern Heaven Territory. Kapag nakapasok na siya sa angkan, isa siya sa mga piling tao ng Southern Heaven Territory. 3,123. Sang-ayon ako. Pagkatapos magsalita ni Alvin, tila nakabawi ang katahimikan sa lambak nang hindi na nagsalita ang Pavilion Master ng Imperial Tutor Pavilion. Naghintay sandali si Alvin bago siya tumawag, Senior. Swoosh! Bago pa matapos magsalita si Alvin, isang token ang lumipad palabas ng sinaunang palasyo. Itinaas niya ang kanyang kamay at sinalo ito. Pagkatapos nito, yumuko siya upang tingnan ang token. May ilang masalimuot na disenyo na nakaukit sa paligid ng mga gilid ng token. Blanko ang gitna ng token. Nang ipihit niya ito, nakita niya ang 3 matatalas na salita, Profound Nether Mansion. Sa ilalim ng 3 salita ay 3 mas maliliit na salita, Outer Court Disciple. Pinatutunayan ng identity token na ito ang iyong katayuan bilang Outer Court Disciple ng Profound Nether Mansion. Isulat ang iyong pangalan sa blankong espasyo sa token at itatag ang pagmamay-ari sa pamamagitan ng pagpatak ng isang patak ng iyong dugo dito. Dahil dyan, opisyal ka ng Outer Disciple ng Profound Nether Mansion. Gamit ang identity na ito, papayagan kang gamitin ang transporting formation na magdala sa iyo sa Southern Heaven Ancient Realm, makakakuha ng accumulative jade, at papasok sa Middle Realm ng Southern Heaven Ancient Realm. Muling umalangaw-ngaw sa tainga ni Alvin ang boses ng Pavilion Master ng Imperial Tutor Pavilion matapos niyang mahuli ang order token. Pinapayagan ka lamang na manatili sa Middle Realm ng 10 araw bawat buwan. Hilingin sa taong nagdala sa iyo rito na ayusin ang iyong tirahan sa mansyon. Kapag matagumpay mong napanatili ang iyong posisyon sa numero 1 sa loob ng 12 magkakasunod na buwan, ikaw ay magiging Imperial Tutor ng Profound Nether Mansion. Sa oras na iyon, masisiyahan ka sa pribilehiyo at mga cultivation resources na kasama ng posisyong iyon. Hindi na nagsalita si Alvin at agad na nakipag-ugnayan kay Marcus gamit ang isang Communication Celestial Talisman.
Nakipagpalit siya ng Soul Pearls kay Marcus noong sila ay naglalakbay patungo sa Profound Nether Mansion kaya naging madali para sa kanya na kontaken si Marcus. Mapanatili ang unang pwesto sa scoreboard ng Middle Realm ng Southern Heaven Ancient Realm sa loob ng 12 magkakasunod na buwan. Natigilan si Marcus nang malaman niya ang tungkol sa pagsusulit ng Imperial Tutor Pavilion mula kay Alvin. Napakahirap ng pagsusulit. Tutal, wala pang ang 100 taong gulang si Alvin. Sa kasaysayan ng Southern Heaven Territory, walang 10 Direction Celestial Dogs na mas bata sa edad na 100 na naunang nakapasok sa scoreboard. Sa katunayan, napakababa rin ang bilang ng 10 Direction Celestial Dogs na wala pang 100 taong gulang na nakapasok sa Middle Realm. Bukod dito, ang ilang 10 Direction Celestial Dogs na wala pang 100 taong gulang ay nakapasok lamang sa Middle Realm para sa karanasang iyon. Mababasag nila ang kanilang mga accumulative point jade sa sandaling makaharap nila ang isang kalaban. Gayunpaman, sinabi ng Pavilion Master ng Imperial Tutor Pavilion na si Alvin ay maaari lamang maging Imperial Tutor ng Profound Nether Mansion kung mapapanatili niya ang unang pwesto sa loob ng 12 magkakasunod na buwan. Kung iyon ang palaging kinakailangan upang maging isang Imperial Tutor ng Profound Nether Mansion, hindi na nagulat si Marcus na walang Imperial Tutor sa Profound Nether Mansion sa nakalipas na 30,000 taon. Kung hindi niya nakilala si Alvin, wala ring pagkakataon na mapili ang isang tao bilang kandidato para sa Imperial Tutor kahit na lumipas pa ang 30,000 taon. Tama. Tumanggaw si Alvin. Sa tingin ko medyo mahirap din ang pagsusulit. Gayunpaman, wala akong magagawa kundi ang pumayag dito. Oo nga. Kahit ang Lord Mansion Master ay hindi makakapagpabago ng isip ng Pavilion Master ng Imperial Tutor Pavilion, lalo na ang isang taong katulad ko, buntong hininga ni Marcus habang ibinabalik niya si Alvin sa kanyang cultivation place, isang malayang courtyard na matatagpuan sa isa pang pangunahing isla sa estate ng Profound Nether Mansion. Ang kapaligirang pangkultura sa tirahan ni Marcus ang pinakamagandang naranasan ni Alvin simula nang umakyat siya sa Spirit Overarching Heaven. Kahit ang kapaligirang pangkultura sa lambak kung saan nakatira ang Pavilion Master ng Imperial Tutor Pavilion ay hindi kasing ganda. Natural lamang, sa loob ng tirahan ng Pavilion Master, walang dod ang mas maganda ang kapaligirang pangkultura. Maaari kang tumira pansamantala sa akin. Sabi ni Marcus. Elder Chi, maaari ba kitang abalahin? Naramdaman ni Alvin ang mabubuting intensyon ni Marcus. Dahil isa akong disipulo ng Outer Court ng Profound Nether Mansion, sigurado akong may tirahan para sa mga disipulo ng Outer Court na maaari kong tutuluyan. Siyempre, may tirahan para sa mga disipulo sa Outer Court. Gayunpaman, ang kapaligiran ng paglilinang doon ay hindi maihahambing sa kapaligiran ng paglilinang dito, sabi ni Marcus, sayang ang talento mo sa paglilinang doon. Maaari kang manatili rito sa ngayon. Makakatira ka sa Imperial Tutor Pavilion kapag nakapasa ka sa pagsusulit. Bagamat hindi pa ako nakapunta sa loob ng Imperial Tutor Pavilion, alam kong ang kapaligiran ng paglilinang doon ang pinakamahusay sa buong estate ng Profound Nether Mansion. Kahit ang Mansion Master ay naglilinang doon ng mag-isa sa lahat ng oras. Ang Mansion Master ay palaging nagkukultibar ng mag-isa sa Imperial Tutor Pavilion. Nagulat si Alvin nang malaman niyang kahit ang cultivation environment ng Mansion Master ay mas mababa kaysa sa cultivation environment sa Imperial Tutor Pavilion. Bagamat hindi masyadong binigyang halaga ni Alvin ang kanyang kapaligiran sa paglilinang dahil sa tulong ng Divine Tree of Life, gusto pa rin niyang maging Imperial Tutor ng Profound Nether Mansion. Maaaring wala siyang pakialam sa kanyang kapaligiran sa paglilinang, ngunit mahalaga sa kanya ang mga mapagkukunan ng paglilinang na maaaring mabilis na mapabuti ang kanyang lakas. Maya-maya, tumingin si Alvin kay Marcus at nagtanong, Elder Chi, nasaan ang transporting formation papunta sa gitnang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm? Bakit? Plano mo na bang pumasok sa gitnang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm ngayon? Nagulat si Marcus. Noong naglalakbay tayo rito, hindi ba't sinabi mong mare-refresh ang scoreboard sa simula ng bagong buwan? 7 araw na lang ang natitira bago magsimula ang bagong buwan. Sabi ni Alvin habang kumikislap ang mga mata. Plano mo bang gugulin ang 7 araw na ito sa Middle Realm at mauna sa scoreboard?
Tanong ni Marquez habang umiiling. Alvin, isantabi mo na ang katotohanang ang mga Celestial Duke na pumapasok sa Middle Realm ay pawang mga pambihira, kahit na napakalakas mo na kaya mong talunin silang lahat, imposibleng mauna ka kung papasok ka ngayon. Bakit? Naguluhan si Alvin. Dahil malapit na matapos ang buwan. Naubos na ng mga pinakamakapangyarihang Celestial Duke ang 10 araw na maaari nilang gugulin sa Middle Realm at nakuha na nila ang kanilang mga puntos. Kadalasan, ang kompetisyon ay pinakamatindi sa simula at kalagitnaan ng buwan. Kaya naman, malapit sa katapusan ng buwan, kakaunti na lang ang mga tao sa Middle Realm. Dahil kakaunti ang mga tao, kahit na hindi ka matatalo, hindi ka makakakuha ng sapat na puntos para mauna sa ranggo, sabi ni Marquez. Dahil karamihan sa mas malalakas na Celestial Duke na may maraming puntos ay naubos na ang kanilang oras sa Middle Realm ng Southern Heaven Ancient Realm, maaari na lamang silang maghintay na ma-reset ang scoreboard. Hindi lamang ang malalakas na Celestial Duke, karamihan sa mga Celestial Duke ay naubos na ang kanilang oras sa Middle Realm sa katapusan ng buwan. Sa makatuwid, tulad ng sinabi ni Marquez, kahit na si Alvin ay walang talo, hindi siya makakarating sa unang ranggo. Paano siya makakarating sa unang ranggo kung walang sino man ang kanyang matatalo? Nakikita ko. Gayunpaman, plano pa rin ni Alvin na pumasok sa gitnang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm. Kahit na hindi siya makakuha ng sapat na puntos para mauna ngayong buwan, makikinabang siya kung magiging pamilyar siya sa gitnang kaharian. Mas mapapadali nito ang mga bagay para sa kanya sa susunod na buwan. Matapos ibahagi ni Alvin ang kanyang mga saloobin kay Marquez, sumang-ayon si Marquez sa kanya. May punto ka. Ihahatid ko sa iyo ang transport information na pinakamalapit sa amin ngayon. Ang bawat isa sa 3 pangunahing isla sa ari-arian ng Profound Nether Mansion ay mayroong transport information na patungo sa gitnang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm. Di nagtagal, dumating sina Alvin at Marquez sa kanilang destinasyon. Nakarating sila sa labas ng isang malaking patio. Hindi tulad ng tirahan ni Marquez, mas maluwang ang harapang bakuran. Sa sandaling ito, maraming tao ang nagtitipon sa harap ng isang screen sa gitna ng bakuran. Paminsan-minsan ay itinuturo nila ito habang nag-uusap sila. Si Luigi ng Hanching Mansion ay kakapasok lang sa Middle Realm 5 araw na ang nakalipas, pero ang dami na niyang naipon na puntos. Bukod pa rito, tumataas pa rin ang kanyang mga puntos. Sa tingin ko ay hindi na mahihirapan siyang makapasok sa top 30 sa pagkakataong ito. Binabantayan ko si Alvin ng Green Spirit Mansion. Siya ang pinakabagong taong nakapasok sa top 20. Sa loob lamang ng 1 oras, matataas na ang oras niya sa Middle Realm, pero nasa pang-11 pwesto na siya. Malapit na niyang malampasan ang taong nasa ika-10 pwesto. 10 puntos na lang ang kailangan niya para maabutin ang ika-10 pwesto. Iniisip ko kung magagawa niya ito kahit 1 oras na lang ang natitira. Si Alvin rin ang pinagmamasdan ko. Madalas siyang mapabilang sa top 10 noong nakaraang taon. Sa tingin ko hindi na mahihirapan siyang makapasok muli sa top 10. Ang mga taong nag-uusap sa bakuran ay lumikha ng isang masiglang tagpo. Sa tingin ko ay halos 1 taon nang hindi nakapasok sa top 20 si Senior Brother Humphrey, di ba? Pagkasabi niya ng mga salitang iyon, biglang tumahimik ang lahat sa bakuran. Dahil dito, ang mga yabag ni na Alvin at Marquez na papasok sa sandaling ito ay lalong naging malakas. Agad na nakuha ng tunog ang atensyon ng lahat. Marami sa mga taong ito ang nakakilala kay Marquez at agad itong binati. Ginoong Inspector. Ginoong Inspector. Dahil dito, mas maraming tao ang nagsimulang bumati kay Marquez. Medyo mataas ang posisyon ng isang inspector sa Profound Nether Mansion. Nasa likod lang sila ng Mansion Master at ng mga Pavilion Master. Bagamat maaaring bahagyang mas mababa ang posisyon kaysa sa isang Vice Mansion Master, pareho lang ang kanilang lakas. Tutal, nakuha lang ng mga Vice Mansion Master ang kanilang mga posisyon dahil sila ay mga inapo ng mga Founding Father ng Profound Nether Mansion. Habang tumatango si Marquez bilang tugon sa mga pagbati, sinabi niya kay Alvin sa pamamagitan ng voice transmission, si Humphrey ang disipulong nabanggit ko kanina. Siya ang 10 Direction Celestial Duke mula sa Profound Nether Mansion na nakaunawa na ng 7 lalim mula sa batas ng kahoy.
Isa siya sa iilang pangunahing disipulo sa Profound Nether Mansion na hindi pa nagiging Celestial King. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.